Ako'y magtatrabaho araw-araw. Ay, dapat lang. Dahil merong panukala, ay, mali pala. Ano? Sa mga congressman lang pala to, sa mga mambabatas. Kasama na rito ang mga senador. No work, no pay. Ayun. Nabalita mo ba to? Oo nga, kahapon. May no work, no nagpanukala pay. niyan eh. Na kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. Parang maganda naman talagang pakinggan. Kasi sa karaniwang empleyado, pag hindi ka pumasok sa trabaho, natural, hindi ka babayaran. Ano bang sabi? Sinabi dito, Sino bang nagpanukala? magaling to. Sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na nararapat ding ipatupad sa Kongreso ang No Work, No Pay Scheme gaya ng umiiral sa pribadong sektor. Kamakailan ay nagain ng Presidential Son ng House Bill 7432 upang ipatupad ang naturang sistema ng kompensasyon para sa mga miyembro ng Kongreso. Nilinaw ni Marcos na hindi niya tinatarget ang sino man sa panukalang batas. Talaga, ha? Oo. Sino ba daw ang dapat targetin? Si Senator Bato de la Rosa. Siya lagi absent. Siya hindi papasok ngayon eh. Ayon naman kay SP, Senate President Vicente Soto III, imumungkahi niya kay Senator Bato de la Rosa na huwag munang tanggapin ang kanyang sweldo hanggang siya ay makabalik sa trabaho. Hindi na umano nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang mag-issue ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Dagdag pa ni Soto, hindi siya magugulat kung may magsampa ng ethics complaint laban kay De La Rosa. Ang galing, no? Leading na leading. Hindi talaga magugulat. Okay. Ang sabi kasi ni Senador Soto, wala eh. Yung sinasuggest ko sana na pag-isipan niya para ma-relieve ng pressure ng opisina niya, huwag niya muna tanggapin yung sweldo niya hanggat di siya pumapasok. He has no communication with us. Ayun, in English lang pala. Ano sa tingin mo, Kuya Benny? Well, yung ganun, tama lang naman, no? Sa tingin ko, amenable naman kay Senator Bato yun na wag na muna tanggapin yung sweldo dahil hindi siya pumapasok. Pero napaka-timely netong pag-file nitong resolution na ito, which is, mas maganda siguro kung ang nag-file nito at ang talagang objective, no work, no pay, yung isang neutral na congressman o senador. Hindi yung ikangay kalaban sa politika. Pero sa tingin mo ba yan ay may papasa? Meron bang magka-counter niyan sa Senado? Kasi yan bill pa lang, di ba? Yeah. Kasi sa tingin ko, Benny, sa isang congressman, madalas talaga naman yan, hindi pupunta ng Congress eh. Dahil as representative of your district, may mga pagkakataon talaga na dapat nandun ka sa distrito mo, di ba? Yeah. Dahil nire-represent mo sila, dapat alam din nila kung ano yung saloobin ng mga mamamayan, ng iyong mga constituents, para pagdating mo ng Kongreso, mai-represent mo yung kanilang interes, yung kanilang kalagayan. Tsaka kailan malinaw kung anong nasasaklaw nitong batas na ito, na if in case na senador ka, at ikaw ngayon na atasan, pumunta sa isang bansa. Yan ba? Oo. Ng ibang bansa ka. Oo. Abay, may convention, no? Ang convention, kadalasan, isang araw, dalawang araw lang yan, di ba? Pero ikaw, isang linggo na nandun. Anong ginawa mo nung 5 araw? Di ba? So, covered ba yan? Diba? Medyo mahirap-hirap. At yung 7 araw mong nandoon sa bansang yon, ang hiningi mong leave, dahil sa bakasyon na yon, or dahil doon sa convention na yun, 15 araw, inaabot ba ng 7 araw yung biyahe mo sa aeroplano? Oo. Diba? Mare, dahil ang daming stopover eh. Oo, lahat ng magandang attraction, budong pina-stopover. Stopover sa Disneyland, Universal Studios. Diba? At dahil dyan, Benny, sabi ng isang congressman, ganun ba? No work, no pay na? Magre-resign na lang ako. Total, ayaw ko na rin pumasok dyan. Alam mo ba kung sino yan? Sino yan? Si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Oh? Ba? Nag-resign? Nag-resign na. Oo.
ito'y matapos ulanin ng batikos sa mga umano'y papel niya sa flood control scandal. Pero palagay ko, may iba pang dahilan. Ano? Kasi ang tagal na nitong flood control scandal. Nung kainitan, hindi man ito nagre-resign. Sa session ng plenaryo nitong Miyerkules ng gabi, binasa sa plenaryo ng House of Representatives ang sulat. Ni hindi na nga siya pumunta. Ibig sabihin, matagal na siguro siyang wala talaga. May sulat siya tungkol sa kanyang pagbibitiw. Okay. Wala pong ibinigay dahilan ng pag-resign sa Kongreso ni Yap. Isiniwalat noon ni Ombudsman Remulla na nakatanggap umano ng pera ang mamabatas at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano isangkot sa anomalya sa paggamit ng pondo sa flood control project. At ayun na nga, ito pong si Ed Vic Yap ay kapatid rin ni dating Congressman Eric Yap na doon din ho sa ACT-CIS iniuugnay sa proyekto nagkakahalaga naman ng 16 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayan, ang dami ng development. So ano mangyari nito? Nag-resign si Ed Vic Yap. So di pwede na nilang palitan yung congressman ng ACT-CIS. Oo. Ano na mangyari? Yes, yung nominee, papalitan nila Oo. nung party list na yon. So ang nangyari pala is yung ibinibintang na kaso kay Ed Vic Yap at kay Eric Yap, Oo. kanila lang yun, hindi sa ACT-CIS. Ay, siyempre. Ganun talaga. Bakit ganun? Kasi ang party list, wala namang kamayan para kumuha ng maleta, di ba? Nakita ikaw yung kumuha ng maleta. Yun yung sino sinasabi, ha? Nung alaw. Oo, nung ala. Nung alaw. Nung alaw, ikaw kumuha ng maleta. Para rin si Saldi ko. Ako Bicol, di ba? Hanggang ngayon, may kinatawan yun Napalitan na rin. Napalitan na din. So, ibig sabihin, mas masarap pala maging congressman na party list. na party list. Yes, Yun may talaga, advantage kasi hindi pag umalis ka, pwede kang palitan ng nominee. So, kahit na inibisigan ka, may kaso ka, Ikaw lang, hindi dama yung party list. Unless mapatunayan. Kasi ang kadalasan naman, ginamit lang yung partido, di ba? At hindi naman nakikinabang talaga yung partido. Kaya ngayon, ano nyo bang ang implication ng bakit nagre-resignan yung mga mga opisyal ng government na isinasangkot sa mga anomalya? Unang-una, hindi ka na mapepersang araw-araw papunta ng Congress, di ba? Di araw-araw ka makikita doon, araw-araw kang tatanungin. Araw-araw kang bubuligligin. Pangalawa, pag lumabas ka ng bansa, hindi mo na kailangan magpaalam. Pagka tinanong, are you a government official? No. No longer. No longer. Wala ka namang hold departure order. Yes. Wala ka namang lookout bulletin. Lipat, dire-diretso ka na. Habang hindi ka pa. Habang hindi pa mainit. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Saldico. Bago pa uminit ang lahat, nakalabas na siya ng bansa. Nakalabas na. Yan ang mga teknik dyan. Kaya asahan natin, baka sa mga susunod pa, makapag-isip-isip yung iba na, oo nga magaya nga sila. Maubos po mga congressman natin. Talaga naman,